2 days. 2 days akong walang signal mga para lang makumpleto yung work-life balance, nag-decide muna kami ni Mr. na mag-long drive. Kaso, hindi ko naman akalain na mas mahaba pa sa long yung ida-drive namin. At dito nga kami napadpad sa pinakasilangang bahagi ng Aurora, kung saan napakaraming zigzag na kalsada, matarik at patag na daan. Sa loob ng 9 hours na biyahe, Diyos ko mga day! At dahil first time namin dito, iniiwasan din naman namin na gabihin kami sa daan. Kaya naman nag-stop muna kami dito sa Dinidiyawan. After 7 hours nga ng nakakahilong biyahe, ay nahimasmasan nga kami nung makarinig kami ng dagat. At kahit na palubog ng araw, ay kitang-kita pa rin ang kagandahan sa lugar na to. Dito na nga rin kami nagpalipas ng gabi at nag-almusal kinabukasan. Isa sa pinaka-inaabangan talaga namin ng mister ko ay yung sunrise at sunset kapag nagpupunta kami sa dagat. Kasi yan yung mga oras na hindi masakit sa balat yung sinag ng araw. Yung, kumbaga, golden hour, ganun. Tapos lalo na yung maririnig mo lang yung alon ng dagat. Pagkatapos nga mag-almusal, ay lumiliwanag na kaya nag-decide na kaming magpalipad ng drone. Dahil nga may 2 hours pa, papunta doon talaga sa pupuntahan namin, ay hindi na kami masyadong nagtagal doon sa Dinidiyawan Beach. At finally, nakarating na nga kami dito sa Pacific Sunrise sa San Ildefonso. Yes, mga mi, dito na ngayon sa pinakasilangang bahagi ng Aurora. Dahil nga magaganda ang Bermuda grass dito at may dala na naman kaming tent, ay nag-decide na lang kami mag-tent pitching na lang. Sa halagang 300 pesos tapos lang. 50 pesos naman per head sa entrance. Wala namang masyadong activities dito, kaya nag-ikot-ikot na lang muna kami. Open sea na nga ito mga mi, kaya naman sobrang lakas ng mga alon. At dahil nga walang signal sa lugar na to, nag-jamming na lang kami, kanta-kanta, relax na lang kami sa gilid. Wala ka na ibang maririnig dito, kundi yung hampas ng alon, mga huni ng ibon, mga manok na nagtitilaok, at yung mga kuliglig sa gabi. Naglakad-lakad na nga lang kami dito ni Mister at dito na rin namin nakita yung Tibo Tidal Pool. Kasi isa rin to sa mga pinupuntahan ng mga nagtutour dito. At dito na nga rin kami nakapag-swimming. Dahil na rin sa mga natural na bato na nakaharang dito, ay merong mga part na kalmado yung tubig. Palubog na nga ang araw kaya nag-decide na kami bumalik sa tent. At dahil nga malalakas ang hampas ng alon dito, ay malamig pa rin sa gabi. Sakto naman, pagising namin, lakas na ng ulan at mga nung tumila na nga yung ulan, ay nag-decide kami maglakad-lakad ulit. Nakaka-amaze nga rin kasi meron running water dito or yung fresh water na galing sa bundok papunta sa dagat. Medyo maliwanag na pero natatakpan pa rin ng makapal na ulap yung araw kaya nag-decide na rin kaming magpalipad ulit. Sakto naman, pagkatapos namin magpalipad ng drone, doon na nagpakita yung araw. Pero dahil lobad na rin ang mga dalang gadgets ng mga persons, ay nag-decide munang magstay ng ilang pang-minuto at i-appreciate pa ang kagandahan sa lugar na to. Napakaganda naman talaga at lalo pang nagkaroon ng kulay ang lahat ng nasa paligid nung nasinaga na to ng araw. Hep! Teka lang muna, seryoso usapan muna tayo. Sabi nga nila, ang pera ay bumabalik, pero ang oras ay hindi talaga dahil hindi. Sa bilis ng panahon ngayon, abay di ba mas maganda kung may nagagawa ka namang bago sa buhay Magpapalamon ka na lang ba sa sistemang kain, tulog, trabaho? Alam ko, marami tayong pinag-iipunan. Pero di ba mas maganda kung ikalma muna natin yung mga sarili natin sa napakaingay na mundo? Na makalabas muna tayo sa mga nakasanayan natin, kahit saglit lang. Pakinggan muna natin yung mga puso natin. Kasi baka hindi natin naririnig dahil masyado tayong busy. Ipahinga ang katawan at ikalma ang isipan. Sa ganung paraan nga ay matutulungan mo rin yung sarili mo na maging positibo sa pagharap sa realidad ng buhay. O, diba? Lalim? Pero biro. Pero napakaswerte natin kasi nandito tayo sa lugar na kung saan napakayaman natin sa kalikasan. Tayo na nga mismo yung iniimbitahan para naman makita natin lahat ng magagandang bagay na nasa paligid natin. Kaya ano pang iniintay nyo? Tara na't magwaldasan ng pera. Mag-travel break na para naman makapag-relax. Ganun. Buko nga pa lang sa pinakamayamang prutas dito sa Aurora na kahit saan ka lumingon, laging may puno ng buko. At ibang-iba talaga yung buko pie nila dito. Special pa sa special. O siya nga mga mi, at ako'y pauwi na dahil 9 hours na naman na biyahe ulit. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod nating baking journey at for the gala journey na rin. Thank you sa panonood. Babush!